Dito po tayo dyan. Dito na po tayo kay Marcoleta na umamin na siya po ay bayaran. Ito na lang po. Dito na lang po tayo. Tinanggal po. Mukhang nare-report na naman po tayo. Tinanggal. Sa gitna ng gridlock sa Senado, nagbitaw ng seryosong alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media. Pero nang palagan, agad naman siyang kumambyo. Oh, tingnan nyo po dito. Pakinggan nyo. Tingnan nyo kung gaano katarantado rin to eh. Oh. Detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano na yung latest dyan at ano ba itong naging hirit ni Ginoong Marcoleta kanina? Corina, natuloy pa rin ang pagdinig kaugnay ng flood control scandal ngayong araw at pinangunahan nga yan ni Senator Rodante Marcoleta pero tila nag-backfire din sa kanya ang isa sa mga pahayag niya. Out of frustration kasi, Corina, sinabi ni Marcoleta na bayaran umano ang karamihan sa media. Oh, kita mo? Kita mo? Anong utak? DDS mine. Anong gusto ng DDS mine? DDS utak. Ano? Wala na nga mga utak. Ang gusto nila, maniwala sa mga vlogger. Aray ko. Aray ko. Mga kababayan, isa akong reactor, mga kababayan. Reactionist ako. Komentarista. Reactionista. Guwapo. Aray ko. Diba? Ganun lang ako. Reactionista, komentarista, gwapo, at saktual lang. Aray ko. Pero ako, mga kababayan, hindi ko po kailangan sasabihin sa inyo na wag po tayong manood sa mainstream media. Makapal po mukha ko nun. Sobrang walang niya po ako nun. Huwag kayong manood sa mainstream media. Putang ina, hindi po pwede yun. Hindi po ko kailan sasabihin yun. Maaari pong may mga mainstream anchor na bias. Meron pong ganyan. Pero sabihin ko po sa inyo na mainstream media, walang yan. Hindi po. Mga ano po yan? Mga matagal na sa industriya. At talagang mga tapos sa pag-aaral yan. Well-educated. Mass communication. Pinag-aralan nila ang dapat gawin. Hindi ko po pwedeng sabihin sa kanila na huwag kayong manood. Tarantado po yung nagsasabi ng ganon. Aray ko. Okay? At ang pinaka-tarantadong istasyon lang na magsasabi niyan, na bayadan, ano pa ba ang hayop na istasyon? SMNI. Aray ko. Diba? Ang SMNI po kasi, pinubuo yan ng mga 14, 15, 16 na minor de edad. Diba? Pero sabihin ko po sa inyo na huwag kayong manood ng mainstream media. Hindi po. Mga batikan po yan. Mga talagang mga katiwa-tiwala ang ibang mainstream media natin. Pero ang sabihin ko po, huwag kayong manood. Sa vlogger lang kayo manood. Takina, papakinggan yung mga vlogger ng DDS. Puro kaululan ang ituturo sa inyo. Sus mio, diretso. Matapos ilahad ang sama ng loob, na 11 raw na senador ang hindi naglakas loob na makiisa sa pagsisimula ng pagdinig ngayong araw. Wala raw ni isa ang nagsalita para suportahan ang imbestigasyon mula sa kampo ng Solid Block 11 na ngayon ay 12 na dahil sa pagsulpot ni Senator Cheese Escudero kahapon. Kayo po mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Oh, kita mo ha. From senator yan, bayaran daw po ang mainstream media. Umamin siya eh. Ayan po ha. Tignan niyo po kung paano maulol ang isang asong ulol. Aray ko. Tignan niyo po yung tsura oh. Tignan niyo yung tsura. Parang kakain po ng higanting buto. Tignan niyo ha. Oh. Bayaran daw po ang mainstream media. Sasabihin ko na sa inyo ito. Oh. Meron po ba nagsalita sa kanila?
Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit napakatahimik sila? Tanga po. Aray ko. Aray ko. Mga kababayan, sa isang sitwasyon po, may sitwasyon na hindi po ukol sa'yo. Di ba may ganun tayo? You cannot please everybody. Lalong-lalo na fake news ka. You cannot please everybody. Pero, hindi mo kailangan maging kupal. Ano po ba yung kupal? Na gusto mo, yung mainstream media, laging sang-ayon sa'yo. Hindi po gano'n. Ang mainstream media po inaatake rin ng palasyo. Ang mainstream media inaatake rin ng iba't iba. Hindi gusto netong kupal na si Marcoleta na asong ulol na yung mainstream media maging pabor lagi sa kanila. Aray ko. Aray ko. Putik. Kasi po, may mainstream media po na sinabi, ayusin mo naman yung pinuka mo. Aray ko. Yan po ang pinag-uugutan niya. Dahil lang galing po sa mainstream media, yung pinapaayos po yung piluka niya. Masama po ba yun, mga kababayan? Masama pa ba yun? Dapat tinitake mo yun as good point. Aray ko. Diba? Kasi po, may mainstream media po, hindi ko nasasabihin, na tinasabi, Mr. Marcoleta, ayusin nyo naman po yung piluka nyo. Galit na galit po. At talagang napahugod siya na tinawag niyang bayaran dahil tinawag siyang piluka. Aray ko. Mga kababayan, ganyan po katotoo ang ibang mainstream media. Kung ano nakikita nila, hindi maayos yung piluka mo, sinasabi nila. Masama po ba yon? Aray ko. Diba? Masama po ba yon? Kasi po, Senado ka eh. Kailangan maganda imahe mo. Eh kung magulo yung piluka mo, yung bangs mo nasa likod, pwede po ba yon yung bangs mo nasa likod? Aray ko. Siyempre naman po tayo, normal na tao, ang bangs po natin nasa harapan. Eh nakita po ng mainstream media, yung bangs niya nasa likod. Aray ko. Aray ko. Oh, eh sinabi po, Mr. Marcoleta, ayusin po natin yung piluka natin. Pinag-initan po. Sinabi niya, ang mainstream media po ay bayaran. Coming from the senator po, na nagpasara ng ABS-CBN. Patayin mo si BBM? No joke. Ayan po sinabi niya. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Kinundi na ito ng Senate media dahil ito ay irresponsable at atake sa institusyong kilala para mapagana ang demokrasya. Sa panahong may disinformation at political polarization, kailangan daw mas maging responsable ng mga opisyal pagdating sa kanilang mga pahayag. Hindi gampani ng media ang maglingkod sa mga politiko o anumang paksyon at tungkulin itong maihatid ang katotohanan, Tama. verified information at questionin ang mga nangyayari sa bansa nang walang takot o pabor sa sinuman. Kalaunay hinarap ni Marcoleta ang mga mamamahayag at humingi siya ng sorry. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. Oh, ayan. Anong ibig sabihin yan? Umaming fake news. Mga kababayan, malinaw na malinaw. Ayan po, kanina lang po, bayaran ng media. Ngayon, nag-sorry. Ano ibig sabihin yan? Umamin pong fake news. Aray ko. Oh, aminado po ang isang senador natin na fake news siya. Eh di inamin mong fake news ka. Aray ko. Yan tayo eh.
Yan ang senador natin. Mga fake news. Umamin siya eh. Anong unang sabi niya? Ulitin ko lang. Ang mga mainstream media, bayadan. Bandang huli, binabawi na. Fake news! Aray ko. I did not mean it. Oh, Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po importante rito. Wala na pong iba. Bago pa man ang mga ito, Corina, tinapos ng kampo ni Marcoleta at Senator Alan Peter Cayetano ang pagdinig kung saan nagbigay ng testimonya ang mga umano'y dating marino. Sila ang nagpahayag na may cash deliveries umano sa ilang mga politiko kaugnay ng flood control scandal. Pero kapansin-pansing walang miyembro ng Blue Ribbon Secretariat sa may rostrum, dahilan para questionin ang bearing ng nasabing pagdinig. Sabi ni Cayetano, may mga staff naman daw silang ni-record ito. Malalaman na lang daw kung magtutuloy-tuloy silang magpatakbo ng mga hearing. In the end, the Gatchalian group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say magulo yung time ni Cayetano. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh, tapos sasabihin nila magulo. Una nang sinabi ni Senator Win Gatchalian na walang kinokonsiderang Blue Ribbon hearing ngayong araw dahil hindi naman ito scheduled by Senator Erwin Tulfo, ang bagong Blue Ribbon Committee Chair. Legal din daw ang naging quorum kahapon na nagdeklarang bakante ang posisyon ni Cayetano. wala na Cayetano. Walang buwabakap sa'yo. Tapos ka ngayon. Bilang Senate President. Una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Yes. Kita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bogie D. Wala po magagawa si Cayetano. Makikipag-coordinate po. Tandaan nyo po, the Senate, the Congress, the House of Representatives, and the President, the Executive, mas coordinated to each other. Bakit po? Same branches of government sila, pero sila po ang gumagawa ng batas. Ang una pong step ng batas, tatalakayin po yan sa House of Representatives. Then ang House of Representatives po, iaakyat yan sa Senado para sa mga confirmation. Then ang Senado po, iaakyat po yan saan? Sa Executive para pirmahan ng ating Pangulo. Ngayon, sino ba kinikilala ng House of Representatives? Ang kinikilala na pong Senate President ngayon ay si Sherwin. So, wala na pong visa si Cayetano. Si Sherwin na po ang kinikilala ng House of Representatives. Dumako naman tayo sa Malacanang. Sino ang kinikilala ng Malacanang na pwedeng magpasa sa kanila ng mga bills para pirmahan ng Pangulo? Sherwin. Hindi na po si St. Peter. Si Sherwin na po ang kinikilala. Kaya tapos ka na, Cayetano. Aray ko. At gaya nga po nang in-explain ko sa mga naguguluhan, kahit po tayo ay dumating sa plenaryo, mga kababayan. Gusto niyo ba i-explain ko? Press 67, mag-like kayo. Sige na nga, i-explain ko na po ha. Ganito po kasi, 12 po sila ngayon. 12, 12, di ba? 12. Darating po tayo sa plenaryo. Kung magbobotohan sa Lunes, eto na po. Ang quorum po, ibig sabihin, nandun ang mga senador. So, 22 pupunta sa Lunes. 22. Para isupalpalin ang mukha ni Cayetano. Paano po? 22 sila. 12 sila, Soto, sila Sherwin. Si Sherwin po, magiging Senate President, 12. Iboboto ni Sherwin, sino?
si Cayetano. Halimbawa, si Cayetano pa rin tumakbo na Senate President, iboboto niya si Cayetano as tradition. Iboboto niya yung katunggali niya as tradition. Bali, magiging 11 votes sila. 11. Dahil yung boto ni Sherwin, mapupunta kay Cayetano. Doon naman sa 10, kila Cayetano, yung boto ni Cayetano, mapupunta sa katunggali niya. Si Sherwin, di 12. Sila, ilan? 10 pa din. Aray ko. Oh. Ano mangyayari? Talo ka na Cayetano kahit saan larangan. Aray ko. Talo ka na. 12 sila Sherwin. 10 lang kayo. Hindi naman pwedeng bumoto si Bato. Hindi naman pwedeng bumoto si Jinggoy. Kung sino lang yung nandun sa quorum, yun ang boboto. Aray ko. Oh. Ano mo bang, kaya nga sabi mo, hindi nyo alam kung kailan yung susunod na Blue Ribbon. Dahil alam mo sa sarili mo, pusang ina mo, ay talo ka na. Aray ko. Inuulit ko sa mga nalilito. Sure na po, Sherwin. 12 sila. 12. Kasama si Chis Escudero. Kaya nga, nung last quorum, tapos na eh. Kasi automatic yun. Automatic na po, 12 na eh. Bakit? 12 sila. Si Sherwin, boboto niya si Cayetano, magiging 11. Sa 10 naman, si Cayetano, iboboto niya yung kalaban niya, si Sherwin. O di magiging 12 yung boto niya, 10 lang sila. Oo. Anong sinasabi mong 13 leche ka? Aray ko. Anong sinasabi mong maghanap kayo ng 13? 22 lang kayo makaka-attend sa Lunes. Bobo ka ba? 22 lang kayong makaka-attend sa Lunes. Hindi mo naman mapapa-attend si Bato. Hindi mo naman mapapa-attend si Jinggoy. Aray ko. Aray ko. Oh. Hindi po maboboto nun. Hindi po maboboto ni Cayetano ang sarili niya. Mas lalo po siya magiging katanga-tanga nun. Wala pong bumoboto sa sarili niya by tradition. Greed po yun. Ganid. Kasi ang magiging implication nun kay Cayetano, tapos sinasabi niyang, ayoko na nga to, gusto ko na nga ibigay eh. Ayoko na nga maging Senate President, kung may 13 lang sila, ibibigay ko na eh, putang ina eh. Hindi niya pwede iboto sarili niya dahil magiging katawa-tawa siya by tradition ng politics sa Philippines. Magiging katawa-tawa po siya yun. Gahaman, ganid po yun. Greediness. Aray ko. Greediness po yun. At ang balita ko, eto na naman po mga kababayan. Nag-I love you po tayo kay Cheese. Temporarily. Aray ko. Nag-I love you po tayo kay Cheese temporarily. Ngayon, eto na po, meron pong kumakalat at sa ating itim na kuyukot na ang tropa ni Cheese ay nag-iisip na. Kailangan ba? Lumipat na ako! Kaibigang! Keso! Aray ko. Aray ko. Nag-iisip-isip na po si Joel Islord. Alam mo, Joel Islord, kahit lumipat ka, pusang ina mo pa rin. Aray ko. Aray ko. Ha? Maaring mag-I love you ako sa'yo. Temporary rin. Pero para sa bayan lang yon. Aray ko. Sa Lunes po, magiging 14 na po di umano ang mayorya. 14. Dahil si Joel Islord, Aray ko. si Joel Islord po ay inggit na kay Keso. Naguguluhan na po siya sa panig ni Cayetano. Nare-realize na po nila na walang ginawang maganda si Cayetano kundi guluhin ang Pilipinas. Aray ko. Kayo, tanungin ko kayo mga kababayan, anong tingin nyo kay Joel Islord?
Mapapa I love you ba kayo? O mapapa I hate you? Aray ko. Ayan po ang balita. Para sa akin naman, I love you temporary rin uli. Para sa bayan. Para sa bayan po. Para sa bayan na lang po to. At ito pa, ang hindi na po ako nakatulog dito nang nalaman ko. Hindi na po ako tumulog dito. Ang nagsasabi pong mas ahas pa ang lilipat sa mga ahas, ang babae po na lumuluha ng prime water na tubig ay lilipat na rin. Aray ko. Aray ko. Oh! Napakalaking pagsubok po para kay Nyolo to. Mga kababayan, kung matagal na po kayo subscriber ko, ilang gabi po akong puyat, kakahintay na burak na tubig. Aray ko. Dahil ito pong putang inang prime water na to, ay ang tulo alauna ng madaling araw. Aray ko. Siguro, tatanggapin ko na rin to. Tatanggapin ko to para sa bayan. Kumbaga, parang nag-kiss lang ako, walang kasamang tang. Patayin mo si BBM. No joke. Siguro ituring ko na to, kung ikukumparan po natin sa halik, ismak lang po to sa pisngi. Walang halong laplapan. Aray ko. Wala eh. Estimated po 15 to 16 ang magiging mayorya sa Lunes. Yan po ang nababasa natin. Estimated po 14 to 15. Kasi po pag lumipas yung isang prime water, lilipat din yung isang prime water. Diba? Pag lumipat yung isang prime water, lilipat din yung isang prime water. Aray ko. Siguro, gano'n na lang muna. Halikan na lang natin muna sa pisngi. Huwag natin laplapin. Aray ko. Wala mga kababayan eh. Wala mga kababayan. Nakasanla po dito ang ating kaayusan ng bayan. So, wala tayong magawa, puta. Aray ko. Di ba? Paano gagawin natin dito? Para na lang muna sa bayan, isipin muna natin. Magpikit mata muna tayo. Di ba? Aray ko. Wala eh. Wala. Pero, wag natin kalimutan ng mga kaso. Kaya na sinabi ko kay Cheese. Ganun pa rin. Harapin mo yung kaso mo. Lalo ka na Joel is Lord. Harapin mo yung kaso mo. Lalo ka na Prime Water. Bigyan nyo kami ng tubig! Aray ko. Ipit eh. Ipit tayo dito. Chinita ko. Ipit talaga tayo po. Aray ko. Ipit. Kaya pinapangunahan ko na po kayo. Kasi katulad ng nakaraan, sabi ko sa inyo, si Cheese nagkukulong na sa kwarto. Lilipat na. Oh, sinabihan ko na kayo. Mamaya, sa Lunes, ayan na, para hindi na kayo magkabiglaan kung biglaan. Yes! Joel is Lord! Huwag na kayong magulat. Para sa bayan na lang isipin nyo. Okay? Huwag na kayong magulat doon sa Lunes kung gumalon tayo. Yes! Yes! Pero fling lang yon. Walang pagmamahal. Fling. Fling lang yon. O baga, 12-hour stand. Hindi po one night stand. 12-hour lang. Aray ko. After that, ang Malacanang rin in-affirm in proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal in proceedings. Sa kabila ng Senate saga ngayong araw, magkakasari ng separate flood control probe ang kampo ni Gatchalian na pangungunahan ni Tulfo. Corina, hinikayat din ng Presidential Task Force on Media Security si Senator Rodante Marcoleta na maglabas daw ng pruweba kaugnay nga ng pahayag niya na bayaran umano ang ilan sa media. At yan ay bago nga nag-apologize itong si Marcoleta sa press con kanina. Corina. Hana, ano itong mga ugong-ugong usap-usapan tungkol sa
hindi daw kapanipaniwala ang ilang mga testimonya ng umano'y ex-Marines. Ano ba ang hatol sa kanilang mga sinabi? Corina, para sa Solid Block 12 o yung kampo ni Senator Win Gatchalian na idiniklarang acting Senate President kahapon, yan ay bogus daw na pagdinig dahil nga hindi naman daw ito pinangungunahan na ni Senator Erwin Tulfo na ngayon bagong Blue Ribbon Committee Chair, at katunayan wala ring Blue Ribbon staff or broom staff na nasa pagdinig kanina. Tinanong natin yan actually kay Senator Alan, sabi niya, posible pa rin naman daw itong mapasok sa Senate records dahil nga Ayan po kasi, ito po naroon naman daw ang kanyang staff at yung mga senador na kasama niya kanina na nakapag-record nung nangyaring proceedings. Pero sa ngayon, Corina, nananatiling hati itong ang pagtingin ng Senado kung may bearing ba itong nangyaring hearing kanina dahil nga hindi naman ito yung... Kita niyo po, fake news po eh. Tingnan niyo po kung gaano ka-fake news na si Marcoleta. 'Di ba? Gaano po siya ka-fake news sa sinasabi niya. Binitawan niya eh, bayaran ng mga mainstream media. Ando na yun eh. Puta, inatake po siya ng mainstream media. Parang bayaran. Anong sabi po ni Pia ni Cara David? Hoy, Mr. 2K! Aray ko. Hindi kami bayaran! At hindi rin kami tumatanggap ng 75 million. At lalong hindi kami aso ng mga Duterte, Cara David. Aray ko. Aray ko. Tingnan nyo. Ayan po, sabi ni Cara David. Pero mo, si Cara David, di ba? Alam mo, kahit si Cara David ganito, idol din natin to. Yung eyewitness niya, di ba? Andito po tayo ngayon sa ilalim ng kanal. Biro mo, ilalim ng kanal, oh. Di ba? Ayan po sabi ni Cara David. Ayan po Cara David, ayan po sabi niya. Hindi naman lahat ba ng mainstream media, inano mo, paano ngayon wala na magko-cover sa'yo? Aray ko. At ito po, ito po, trending na payag daw po ni Joel Islord. Sabi, Mr. Cayetano, kahit magkakampi tayo, ang magsasabi ko ay mali ka. Wow, palagda. Ito na po. Anong masasabi nyo? Mag-I love you ba kayo? Aray ko. Nag-quorum na silang 12 senators at binakante na ang mga posisyon. Legal yun. Oh! Ang hindi lang pwede ay mag-elect ng SP kasi 13 votes. Oh! Aray ko. Patay, putik, pumapalag na si Joel Islord. Oh! Hindi nating pwedeng ipilit ang gusto natin kahit illegal. Hindi ako payag dyan. Parang ikaw na lang ang nagdidikta lahat. Oh! Aray ko. Putik. Putik, delikado na talaga mga nangyayari ngayon. Malapit-lapit talaga. Maraming iiyak sa Lunes. Alam mo mga kababayan, tama naman po ito eh. Kung sakaling ito po ay sinabi ni Joel Islord, ayon po ito sa trending na picture ngayon, tama naman talaga. Mahirap naman po kasi na isasanla mo yung pagkasenador mo sa paglakad sa mali. 'Di ba? Hindi ka naglilingkod para sa mali, hindi ka naglilingkod para sa isang tao. Naglilingkod po tayo para sa bayan. Oh. Kung totoong sinabi ni Joel Islord, kaswalan lang to Walang halong pagmamahal. Aray ko. Okay? Kaswalan lang to, walang halong pagmamahal to. Harapin mo pa rin yung kaso mo, pero kung inintindi yung para sa bayan, so be it. Pero harap-harap pa rin sa kaso. Aray ko.
Trabaho lang tayo, trabaho ha. Trabaho lang tayo. Trabaho natin dito. Paglingkuran ng taong bayan, trabaho lang, walang personalan to ha. Okay? Fling-fling lang po ang gawin natin dito. Aray ko. Madilim daw ang